Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nakaambang tumaas sa susunod na linggo ang toll rate sa North Luzon Expressway o NLEX. Partikular na magsisimula ito sa Martes, ika-4 ng Hunyo, kung saan aprobado na ito ng Toll Regulatory Board. Nakatala sa inyong TV screens ang dagdag singil sa toll rates para sa mga sasakyan na papunta sa mga sumusunod na lugar. Pwedeng maging installment ang pagbabayad sa kuryente matapos itong ipanawagan sa Energy Regulatory Commission. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Matatanda ang inanunsyo ng Meralco na magkakaroon ito ng taas singil sa kuryente ngayong Mayo. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ito ay dahil sa naranasang red at yellow alerts dahil sa manipis na supply ng kuryente. Dahil dito nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian na payagan ang mga consumer na pautay-utay ang bayad sa kuryente. Ibig sabihin ay pahintulutan umano ang installment. Ayon kay Gatchalian, ito din ay dahil sa pagtaas ng pagkonsumo ng mga tao dahil sa matinding init. Pagbabahagi niya, tumaas ng 50% ang kanilang electric bill sa kanilang bahay. Dagdag pa ni Gatchalian na una nang pinayagan ang sistemang ito noong pandemya kasabay ng hindi pagkakaroon ng interest, penalty at iba pang charge. Mungkahi pa niya huwag putulan ng kuryente ang mga taong tatangkilik sa installment bilang mode of payment. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang Philippine National Police Highway Patrol Group na hindi ito magdadalawang isip na magsampa ng kaso sa mga hindi otorisadong motorista na gumagamit ng logo ng PNP. Ayon kay HPG NCR Director Colonel Neil Francia, ito ay matapos maaresto ang 2 MMDA officer na mismong nagdikit ng logo ng PNP sa kanilang mga motorsiklo. Aniya, kahit na lehitimo ang pag-escort nito, ay questionable ang paggamit nito ng logo ng PNP dahil hindi ito otorisado. Kaya naman panawagan sa publiko iwasang gawin ang iligal na aktibidad na ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Kongreso sinuri ang nakaraang taong pangangasiwa ng pondo ng DOH at ang kahandaan nito sa bagong COVID variant. Paggamit ng AI deepfakes, ipagbabawal sa kampanyahan. PBBM inaming nagpaparami ng kakampi kaugnay ng pagresolba ng issue sa WPS. Senator Win Gatchalian nanawagan sa ERC na payagan ang installment sa pagbabayad ng kuryente. Pride Philippine Festival 2024, dadaluhan ng mga sikat na personalidad sa ika-22 ng Hunyo. Crisis Alert Level 2, itinaas sa New Caledonia. Mga Pinoy pinag-iingat. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nais isulong ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na may pagbawal ang paggamit ng AI deepfakes sa campaign material sa susunod na halalan. Dahilan niya ito ay dahil sa madami ang nalilito at hindi makatotohanan ang sinasaad sa kampanyan ng kandidato. Dagdag ni Garcia, ang pang-aabuso sa paggamit ng AI at deepfake videos ay sumisira sa integridad ng halalan at kredibilidad ng mga pampublikong opisyal, kandidato at otoridad sa pamamahala ng halalan. Pagbibigay diin niya, dapat umano kapag kampanyahan na ay aktwal na mga tao ang humaharap sa sambayanan.
Kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea, inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpaparami ito ng kakampi para maresolba ang nasabing issue. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpaparami ito ng kaalyado. Ito ay kaugnay ng issue sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit paglilinaw ng Pangulo, ito ay upang hindi lamang boses ng Pilipinas ang maririnig. Naniniwala umano si Pangulong Marcos na kung maraming boses ang nananawagan para malutas ang issue ay mareresolba ito. Hangad lamang umano ng administrasyon ang mapayapang paglutas sa issue. Matatanda ang sinabi ni Marcos na nagkakaroon na ito ng back-channeling upang mapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, pagtitiyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP, nakahanda sila sa posibleng mangyari kaugnay ng itinakdang fishing ban ng China. Hinihikayat ng AFP na patuloy na pumalaot ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc dahil sakop naman ito ng exclusive economic zone ng bansa. Naka-standby at nakasuporta naman umano ang AFP sa posibleng pangaharas o pag-detain ng China. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pandaigdigan, pinag-iingat ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pinoy sa New Caledonia na iwasan ang mga pampublikong espasyo o lugar. Ito ay matapos itaas ang Alert Level 2 o Restriction Phase sa gitna ng mga kaguluhan sa teritoryo ng France. Sa tala ng DFA, nasa humigit kumulang 200 Pilipino na ang naninirahan sa New Caledonia. Kaugnay nito, nauna nang idineklara ng France ang state of emergency sa overseas Pacific territory nito matapos ang nakamamatay ng mga protesta na nauugnay sa plano umano ng Paris na reformahin ang karapatan sa pagboto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Kongreso sinuri ang nakaraang taong pangangasiwa ng pondo ng DOH at ang kahandaan nito sa bagong COVID variant. Paggamit ng AI deepfakes, ipagbabawal sa kampanyahan. PBBM inaming nagpaparami ng kakampi kaugnay ng pagresolba ng issue sa WPS. Senator Win Gatchalian nanawagan sa ERC na payagan ang installment sa pagbabayad ng kuryente. Pride Philippine Festival 2024, dadaluhan ng mga sikat na personalidad sa ika-22 ng Hunyo. Crisis Alert Level 2, itinaas sa New Caledonia. Mga Pinoy, pinag-iingat. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Upang masiguro ang kaayusan at seguridad ng mga motorista, nagsagawa ng inspeksyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa emergency lay-by area sa EDSA Quezon Avenue flyover. Ang inspeksyon na ito ay pinangunahan ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes nitong Huwebes, katuwang ang ilang kawani ng ahensya. Ang layover area na ito ay inilaan para sa mga rider na nangangailangan ng pansamantalang masisilungan, halimbawang naabutan ng malakas na ulan. Nitong Huwebes, isinagawa ang kauna-unahang Fire Volunteer Assembly sa lungsod ng Pasay na pinangunahan ng MMDA. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Upang bigyang pugay at kilalanin ang kabayanihan ng mga fire volunteer, isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kauna-unahang Fire Volunteers Assembly sa lungsod ng Pasay nitong Huwebes. Ang kaganapan ay may temang When Flames Ignite, Heroes Unite. Ito ay pinangunahan ni MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes na dinaluhan din ng ilang opisyal at kawani ng gobyerno
gaya ng Department of the Interior and Local Government sa pangunguna ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. Layon ng Assembly na bigyang halaga ang sakripisyo at dedikasyon ng mga taga-apula ng apoy, maging ang mga rumiresponde sa oras ng kalamidad o sakuna. Sa maikling mensahe ni Artes, pinalalahanan niya ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection at Fire Volunteers na dapat laging tumalima sa batas trapiko kahit sa oras ng pagre-responde. Samantala sa naging talumpati naman ni Abalos, sinabi nitong ang mga fire volunteers ay mga bayani ng Pilipinas. Kasabay nito ay pinasalamatan din niya ang mga grupo ng volunteers sa kanilang agarang pagresponde sa mga trahedya sa Kalakhang, Maynila dahil maraming buhay ang naisasalba sa kanilang mabilis na pagtugon. Samantala sa panig ng MMDA, ang Public Safety Office at Road Emergency Group ang dalawang opisina na rumeresponde sa mga aksidente, sakuna at iba pang klase ng emergency sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos makatanggap ng Coast Guard Station o CGS Northern Quezon ng mga ulat ng nawawalang motor bangka, ay agad itong ipinaalam sa Coast Guard Substation Bordeos upang simulan ang paghahanap at pagsagip. Agad din namang sinimula ng CGS Northern Quezon ang search and rescue operation para sa motor bangka kasama ang katatlong katao nito na naiulat ding nawawala matapos maiangkla at masecure sa sheltering area sa Barangay Kalutkot, Bordeos, Quezon nitong kamakailan lang. Nakipag-ugnay na ang PCG Northern Quezon sa mga substation nito at iba pang lokal na otoridad upang paigtingin ang pagsisikap sa paghahanap sa nawawalang motor bangka. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Kongreso, sinuri ang nakaraang taong pangangasiwa ng pondo ng DOH at ang kahandaan nito sa bagong COVID variant. Paggamit ng AI deepfakes, ipagbabawal sa kampanyahan. PBBM, inaming nagpaparami ng kakampi kaugnay ng pagresolba ng issue sa WPS. Senator Win Gatchalian nanawagan sa ERC na payagan ang installment sa pagbabayad ng kuryente. Pride Philippine Festival 2024, dadaluhan ng mga sikat na personalidad sa ika-22 ng Hunyo. Crisis Alert Level 2, itinaas sa New Caledonia. Mga Pinoy, pinag-iingat. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.